Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Chika sa arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Welcome back. Thank you, Mare. To my partner. You're so fresh. Thank you. Diba? Ay, hindi ganyan ang sinasabi mo pag hindi nakaharap sa camera. You're so fresh today. But anyways, mamaya tayo talaga magbardagulan. Oo. Ito na muna ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Tuluyan na nga natapos kahapon ang season for PBL kung saan nga naman nakuha na ng Creamline ang third place spot matapos kasi nilang talunin sa game na 3-0 ang Signal HD. Samantala naman naging dikit ang laban pero matagumpay na nakuha ng PLDT Heaters ang first place or pagiging kampiyon para sa season na ito sa larong 3-2 kung saan nga naman pumangalawang pwesto ang Cherry Tigo. Samantala naman hindi pa rin niya natatapos dahil sa darating na Huwebes ay magkakaroon ng invitational game kung saan nga naman Saan, Chi? ay eto sa PhilSports Arena kung saan nga naman muling maglalaban at maglalaro for invitational game ang Signal HD versus Creamline at ang PLDT Heaters versus Cherry Tigo. Magtatagal ang nasabing invitational game simula ng itong Huwebes, August 21 hanggang August 31. Samantala naman sa ibang dako, natapos na rin kahapon ang FIBA Asian Cup kung saan nga naman tinanghal bilang kampiyon
ngayon para sa season na ito ng FIBA Asian Cup 2025 ang bansang Australia. Pumapangalawa ang China at pumapangatlo ang Iran. Ito yung pinakamasaklap na panalo, Mare, at talo mula sa China. Alam mo ba, tinalo sila ng Australia, Mare, by 1 point. 90/89 ang naging labanan. Ano, hindi na hinabol? O, diba? Pinilit man ng, alam mo yun, hindi, pinilit ang mga taga-China, kaya lang hindi nakaabot ang kanilang vessels sa Saudi Arabia. Sakop pa more. Busy kasi sa West Philippine Sea. Napagod. Oo. Kaya ayun, tuluyan na nga natapos at ang ating mga koponan para sa PBA naghahanda na para sa muling pagbubukas ng PBA itong Oktubre. Samantala sa ibang balita, Mare, pasok! Proud Pinoy moment sa World Games 2025 dahil ipinakita ng ating mga pambato na sina Joyce. Joyce Riboton at Reggie Ramirez ang kanilang tapang at lakas sa powerlifting competition. Si Riboton ay lumaban sa Women's Equipped Super Heavyweight kung saan nakapagtala siya ng 240 kg squat sa 147 kg sa bench press. Fairness. Ang hirap nun Correct. At 175 kg sa deadlift para sa kabuang 595 kg. Katumbas ito, Mare, ang 94.52 points at nagbigay sa kanya ng ika-6 na pwesto overall. Samantala si Ramirez naman, Mare, ay rumampa, hindi sa kalsada, Mare. Ay, saan rumampa? Sa Malate. Diba? Bakla ka. Pero marampa pa sa Malate. Di pinahuli ni Isko. Di balik tayo sa Tomas Morato. Lumampa kasi sa Tomas Morato, bigla ka nahulugan ng islab sa ulo. Ay, hindi naman. Medyo malayo kasi wala naman mga building masyado. Alam mo talaga kung saan yung bookingan, ha? Yes, kung saan dapat nasa safe zone ka. Okay, tuloy tayo. Rumampa siya sa men's squip lightweight division. Dito ay binuhat niya ang 245 kilograms sa squat at 155 kilograms sa bench press at eto, Mare, ha, 262.5 kilogram sa deadlift para sa kabuang 662.5 kilograms. Dahil dito ay nakakuha siya ng 96.70 points at nagtapos sa ika-8 pwesto. 600 kilograms. So, ibig sabihin, parang kasing bigat ng isang buong sasakyan yan pag binuhat. Hindi naman siguro darating sa ganon. Pero ilang tita Cora yun. Oo, hindi. Pero nabuhat niya. So, ikaw, kung bubuhatin ka niya, parang daliri lang niya, 65 ganyan. 65 kilogram lang ako. Oy! Wow! Balingkinitan. 65 kilogram, Pag walang kain ng 36 months. Yeah. Ay, alam mo, Mare, tunay na ipinagmamalaki ng Pilipinas ang galing at determinasyon ng ating mga atleta dahil muli, saludo po kami sa inyong determinasyon at pagpupursigi. Kaya nga naman, mabuhay kayo, mga Pinoy-Pinay, patuloy niyong iwagayway ang ating bansa. Kagaya ng lagi nating sinasabi dito, hindi na lang bagyong ipinapadala natin sa ibang bansa. Kundi mga manlalaro, mga atleta. Yes, today and tomorrow. Diba? Kaya mga Pinoy, diba, mabuhay kayong lahat. Yes. Well, nandami din mga panggak, pumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At dito na po nagtatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 1 on 6.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Pwede sabihin. Yan! Isa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Yan, nagbabalik na ang tita niyong Cora. Good morning, Mare. Nagustuhan mo ba yung live natin kagabi? Oo naman, in fairness, inabot tayo ng alas 11. O, diba?
na dating alas 10 ng gabi ka nagpapatay ng ilaw, hindi mo na malayan alas 11 na. Hindi pagbalik tanaw natin yun, Mare, kasi tandang-tanda natin, ganung oras din. Oo. Umakyat si Meme Vice Ganda sa live natin. Correct, hindi ba? Nang tayo ay nagchichikahan lang, random chikahan. Yes. Diba? Kaya nga naman... Tsaka bored tayo that time. Correct, diba? Maraming salamat po sa lahat po na nakisaya sa aming kagabi ni Tita Cora sa maikling oras. So, maikling pa yun, ha? Maikling oras sa aming pagla-live on TikTok. Pero Mare, kapag nabobore tayo ngayon, meron na tayong iba pang pwedeng gawin. Dapat ninyong gawin. Kung hilig mo lang din naman mag-tong-its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun-believable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. May chance ka rin pa rin makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. At daily yan, Mare, ha? Oo! Mare, ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. Naku, G ka na ba? G! Naku, visit gzone.ph sa iyong social media account na may username na @GameZone sa TikTok, Instagram at Facebook. Correct! Kung chika na sa tong-ins, well, tara na sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Mare, ito tandaan natin na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Correct. So, know when to stop. Yes, eto na chika natin for today's video. Teka lang muna. Kasi Mare, napag-uusapan din naman natin ang mga nangyayari lately. Correct. Tungkol dun sa mga pag-iingat natin. Oo. Kasi di ba meron na hulugan ng slab sa ulo yung estudyante din sa may Tomas Morato. Mare. Parang ano yata, if I'm not mistaken, kung tama yung balitang nasagap. Koma daw eh. Diba? Nakakaawa. Oo. Kaya, diba, hindi, life is too short. Diba? Kaya kung ako naman din sa inyo, diba, live your life to the fullest. Oo. Ikaw, Mare, ano ito tatanungin natin sa ating mga para sa ating bakleitas. Baklitas. Baklitas. Etong baklitas natin. Paano nyo ba nagagawa yung salitang YOLO? Ano yung mga ipinupush ninyo para mapanindigan yung salitang YOLO? You only live once. Kasi di ba tayo, Mari, pinaglalaban natin yung mga taong mahal natin kahit na minsan mali na kasi sabi natin, maiksi ang buhay. Oo. Ano yung mga ginagawa nyo, Pangga? Kayo. Para mapanindigan yung salitang YOLO. Correct, hindi ba? Sa simpleng pamamaraan ninyo na nai-enjoy nyo ang buhay nyo sa araw-araw. Correct. Diba? Ating backlatest naman, Mare. Anong backlatest today? Eto na nga para sa ating backlatest for today's video. Nako, JM Ibarra at Piang Smith. Ay, kumukonti na nga daw ba ang mga supporters? Unti-unti na nga ba daw na nababawasan ng supporters? Itong alam mo yun, magjowa nga ba? Hindi natin malaman. JM Piang. Oo, kung magjowa na nga ba sila or on-screen partner, love team lang, kagaya ng iba, diba? Pero marami na nga nakakapansin, Mare. Kasi nga, diba, buhat lang umalingaw-ngaw kasi nung last week pa, diba? Nang sila ay hindi pala umalingaw-ngaw, hindi nga umalingaw-ngaw. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Ayun. Diba? Paano yung may ano? Ganon. Hindi ba? Kasi nga naman marami ang medyo nakapansin nga doon dahil matapos nga, diba, ang katatapos lamang at controversial na Super Divas concert kung saan nga naman dinalukan ng magkasunod na araw ng iba't ibang mga grupo ng artista. Sa second night kasi umaten itong si JM at si Fiang kung saan nga naman isa sila sa naging parte na ang tawagin nga sila ni Vice Ganda para sumayaw. Pero nung tinawag nga kanila mga pangalan kumpara sa ibang mga artista tulad na lang ni Donnie Pangilinan, ni Maloy, si Bini Maloy, tapos si Charo. Si Ma'am Charo, halos tinilaan ng mga tao. Pero nung JM Fiang na, anong tunog? Kaya marami din daw talaga medyo nagtaka. Tapos marami din na nakapansin. Ikaw magtataka ka ba? Saan? Ikaw? Ako hindi.
Dahil, siguro kasi ito yung resulta ng mga pinagagagawa na ni Fiang. kagaya ng... Tulad na lang din ng alam mo yun, hindi naman sa pangmamaliit, pero may mga binibitawan kasi siyang salita na siguro hindi na kinagugusto, lalo pat may kinalaman sa Gen 12. Diba, yung PBB Celebrity Collab Edition ng mga celebrities na ngayon ay para bang natatabunan na sila, Mare. Diba sabi niya, yung the best yung kanilang Gen batch. 11. O, diba? Bakit hindi ka nakapag-concert sa Smart Araneta Coliseum? Correct. At saka bakit pag kumbaga may pelikula kayo, cameo? Oo. Oh! Ay! Bakit sa ending pinakikita? Ay! Hindi ba pwedeng sa unahan maging parte kayo? Di ba yung May mga role. ganon? Di ba? Na nakakaloka. Kaya marami nga nakapansin noon na parang pagdating doon is, teka sandali nung tinawag sila, bakit parang wala man lang nagsigawan na gaya ng sinasabi nga ni Fiang at marami siyang supporters, di ba? Tapos, di ba kinabukasan noon, linggo, kasi August 8 and 9 yon, di ba yung concert ng Super Divas? August 10, naganap ang show sa Araneta Coliseum kung saan nandoon ang lahat ng housemates para sa Gen 12 show. Oh, talaga? Diba nagkaroon parang show yata na kung saan nga naman dinaluhan ito ng samut-saring fans, kabilang na nga ba dito yung mga supporters din ni Fiang na nandoon din. Kasi may mga may mga supporters ng GM Fiang. Oo. Na nakikita ko sa comment section na ang hirap na nga daw ipagtanggol ni Fiang. Diba? Dahil sa mga pinagagagawa niya. Bakit naman kasi magpapahid ng laway sa face? Oo, diba? Tapos manunula ka ng Marshall. Oo. Kahit ba sabi mong pabiro, diba? Pero eto na nga, Mare, kasi sabi nga ni Ate Gay, mali! Tama. Pero yun na nga, marami din na nakapansin na parang kung gaya nga ng sinasabi ni Fiang dati sa kanyang statement, diba? Na yung pinaka-the best, kumaga batch is yung Gen 11. Bakit ngayon inuulan ng Gen 12 ng mga endorsements? Yun nga. At may mga naka-line up na daw. Yung mga, alam mo yun, evictee housemate, maging ang ilan sa mga PBB Grand Winner, ay inuulan ng samut-saring proyekto, left and right guestings. Ngayon natatanong na ng ilan, nasa na nga ba si Fiang? Well, actually, Mare, hindi sa pagtatanggol. During the time na wala ako sa ere at 2 araw ko na sa bahay, laging telebisyon na nasa harapan ko. Nakita ko naman na may mga mangilan-ngilan namang endorsement si Fiang. Tapos, di ba meron siyang series? If I'm not... Correct me if I'm wrong. Movie ba to? Parang hindi ko pa kasi napapanood. Parang sa yung I Want ghosting. Yata. Sa I Want yun pinalabas. Tama. Nasa YouTube din ata, I'm not sure. Di ba? Yung sa series, di ba? Oo. Kasi Mare, kung very kind ang artist, talagang papanoorin. Diba? Yan ngayon sinasabi yung, diba, kahit nga si Angie Salvacion. Correct. Sinabi-sabihan ng wala namang talent. Yung ang pangit umarte. Pangit umarte. Oo. Pero kasi, very sweet si Angie Salvacion. Very nice very sa mga nice. tao. Kaya pinapanood. Kaya tinangkilik din. Besides from the fact na nandoon kasi din, of course, kabilang doon yung mga nagagwapuhang lalaki. Yes. Tulad ni River. Oo. Diba? Na nakakaloka. Si Jello. O, diba? Ng ng BGYO. Oo. Diba? Tsaka si Marcus. Sino yun? Si Marcus ba yun? Yung isa sa mga lalaki. Oo, tsaka yung anak ni yung si Harvey. Si jowa ni AC Bonifacio na top ni Bianca. Gumanon. Oo, nung tinanong natin sa diba? Kabayo ka, be? Pero yun na nga, kasi marami nga din daw nakakapansin na parang tipong, okay. So ngayon nagbabackfire na kay Fiang ang lahat ng mga ginagawa niya. Although may mga nagtatanggol daw na mga supporters. Pero most of the supporters kasi parang nakatuon ngayon sa PBB Gen 12. Ito nga katatapos lamang na Celebrity Collab Edition. May Mari, hindi lang yun Nung pinagsayaw-sayaw si Fiang doon, sabi ng mga, kasi naka-video ko sa mga friends ko. Naririnig ko sa likod ng mga friend ko sinasabi na, lolo, ginagawa mo, B. Ganun yung mga reaction. Oo, diba? Kasi nga, diba, napag-usapan din natin yan, yung, diba, yung pinasayaw si JM din. Imbis naman din na nasa yun yung spotlight. Makisaya ka. Ito na yung moment mo. Kahit hindi ka parte ng show, kahit sa audience ka, diba? Ito lang yun. JM Ibarra ka, Bing. JM Ibarra. Tsaka huwag kayong mag-artista kung mahihain kayo. Diba? Yung mga ganun. Pag nakaharap na kayo sa camera, diba? Show off. Nandipong arte-arte.
Sabihin na naman nila, basher tayo ni Fiang. Hindi naman basher, kaya lang kasi 'di ba na doon sa pagkakataon na 'yon, kung artista ka, gagawa ka na ng eksena kasi nga naman, alam mong kakalat to online eh. Kaya tuloy in a way, 'di ba? Kumalat siya online, kaya lang negative. Correct. Mas more on negative. May mga iba rin naman na natuwa dahil syempre may mga loyalista din naman ng JM Fiang. Kaya lang, 'di ba, sa aspeto na 'yon, 'di ba? Naipasok na natin tong aspeto. Correct. 'Di ba? Na andun na kasi yung pagkakataon na sana naging game kayo. Yun lang, 'di ba, na nakakaloka. Hindi ko lang alam kung ako lang to, pero naririnig ko yung sarili ko. Oh, yeah. Sabi nga ni Marvin sa I1 po napapanood. Okay. Yung ghosting, 'di ba? Meron pa rin ba hanggang ngayon? Yan ang hindi ko alam. Yan yung kalaban ng Netflix, 'di ba? Tama. I1? Oo. Nandun yung mga yung mga shows ng kapamilya. Kumaga locally. Yes. 'Di ba? Kumaga parang meron din silang ini-entry for Netflix, tama, 'di ba? Yes. May mga series. Sana mapanood natin si Fiang sa mainstream din. Full-length movie sana. Oo, 'di ba? Mapagbigyan sana kasi alam ko may ginagawa sila ngayon eh. O kaya teleserye man lang na sila ang lead. Yung matagalan. Oo. Ano ba pwedeng i-remake nila, Fiang? Well, pwede siguro yung mga Patayin sa sindak si Fiang. Ay! Diba? Hindi mo siya palulutangin. O kaya Kampanerang Cuba. Ni Ann Curtis, parang nahirap sundan nun Oo. Diba? Pero yung Cuba niya nasa harap. Ay, paano yun? Nakagano. Ang tawag ng butete. Pagong kabe. Hindi po kami nang aano. Pag nasa harap, diba, butete ang tawag. O kaya Seahorse, ganyan. Marina. Pero Marifiang, mga ganon. Hindi, diba? Total naman, hindi pa nagagawa. Kasi diba, matagal nang sinabi na ang Jezebel ay i-remake ni Andre Brillantes. Correct. Bakit hindi ipasa kay kay Fiang? Kaya nga, gawin nyo siyang sirena. Frog? Crab. Para maiba, gawin yung alimango. Correct. Diba? Challenging yon. Correct. Diba? Kaya sa Kampanerang Cuba, siya yung kampana. Ganyan. Gong. Dong. Para Hindi. Para matauhan yung bata. Hindi ko magaganyan. Hindi, in fairness kay Fiang, marunong siya umarte. Marunong siya mag-project sa camera. Marunong din naman siyang sumayaw. Oo. Yun nga lang talaga, nakakalungkot lang na hindi siya mabigyan, lalo pat yung love team nila, kung talagang yun ang pinupush ng ABS-CBN, correct, na mabigyan ng lead role. Ano yung sinasabi ng mga netizen na kailangan ni Fiang? Character development. Oo, diba? Kasi bata pa ito eh. Correct, 19 years old, Oo. if I'm not mistaken. Hindi bashing ang kailangan ni Fiang. Hindi, paggabay. Paggabay. Tama, diba? Kaya nga yung advice lang sa kanya, diba? Tamo, si Pokwang, diba, nung nag-comment sa kanya noon, advice naman yung binigay ni Pokwang, Yes, hindi naman pambabash dun sa bata. Yung mga hindi makatanggap, binash-bash si Pokwang. Si Pokwang. Pero syempre, alam mo yun, yung iba kasi naiintindihan na yung sinabi lang ni Pokwang para kay Fiang is bilang ina na concern sa isang anak. 'Di ba? Na kasi bago pa lang kayo kumbaga parang mahaba pa ang tatahakin nyo. Correct. 'Di ba? May mga nagko-comment nga na sabi, ano ba 'yan? Hindi pa man din full blast ang pagkasikat. Ayan si Kuya Robert. Si Don Robert Papabet, asawa ni Fiang Amin. Fiang Amin, 'di ba? Yan pa-shoutout naman po, Tita Kuwareng Kapitana Sisa, ang saya ng TikTok live nyo kapon. Ay, si Corina. Hello. Hi. Good morning. David Ronquillo, hello. Oo. Magandang morning. Si Russell Vargas, mga bata kasi ngayon. Correct. Sa bagay, diba? Yung mga... Si Bianca Ashley. Ay, Mare, eto naisip ko lang, kung sakasakali, maganda nga magteleserye si Fiang. Diba? Kailangan nila ng exposure na magkakaroon ng tulong para sa longevity ng kanilang karera. Diba? Oo, kasi as kung love hindi team. Diba? The fact na sumikat yung salitang asan si Fiang, ibig sabihin, hindi siya napapakita lagi. Oo. Diba? Kasi hindi ka hahanapin kung lagi kang nakikita. Diba? Kapag hinahanap ka ng mga tao, ibig sabihin, hindi ka laging relevant. Diba? Ibig sabihin, wala kang proyekto. Wala correct. Kang tapos, diba, kung meron man kayong ini-endorse, iilan lang. Correct. Na kung tutuusin, kayo yung grand winner nung
Gen 11. Oo. Diba? Na parang, teka, sandali. Bakit? Sana nag-iisip-isip din mismo yung management na may hawak sa kanya na, teka, sandali. For sure may ginagawa ang management. Ang ano lang natin, ano kaya ang ginagawa ng management? Diba? Tsaka isa pa, parang wala rin ako nakikitang parang damage control doon sa mga, diba? Yung panggagawa kay... May mga ginagawa sila ngayon. Talaga ba? Oo, yung Bini magdedemanda na. Naku, abangan natin yan dito sa Baklitas. Pero napag-uusapan, yaman din lamang na pag-uusapan natin yung concert ni Ate Regine at saka ni Meme Vice. Correct. Alam mo ba na may nagkaroon ng issue na nitong nakaraan, yung meet and greet natin doon sa likod? Oh. Diba? Ayun yung sinasabi ni Mr. Regine, yung nanulak. Wala naman tayong nakitang ganun. Wala. Yung sinasabi ni Miss Regina, yung babaeng yung babaeng matalak, yung babaeng yun din yung umano kasi sa atin na, dito lang kayo. At hindi yun kapatid ni Miss Regine Velasquez. Hindi po. Taga-ano yun? Basta. Dun sa nag-sponsor. Oo. Diba? At na-report na din po namin yun. Pero wag nyo namang anuhin yung kapatid ni Miss Regine Velasquez. Si Miss Kakay. Wala pong hinahawin. Si Kakay ba ang inaano nila? Parang yun ang sinasabi. Hindi yata hindi si Kakay. Hindi ba? Hindi. Well, nakakaloka. Wala naman pong ganon. Correct. Pero kasi, alam nyo po, eto, mabilisan lamang. Diba? Kasi, pagod na rin yung mga tao. Ilang oras? 4 hours. 4 hours na Diba? nagkakakanta at nagsasasayaw yung mga tao. Tapos nakatayo sila doon, Oo. lumabitin, lumipad. Ini-expect nyo pa na Si Dayan. Oo. Dayan Velasquez. Not Castillejo. Oo. Dayan Velasquez. Oo. Mas maugali nun. Yung nag-chika nung ganyan, hindi maganda. Yung babaeng nagtataboy-taboy, masama ang ugali, no? 'Di ba nung gabi na yun, nabwisit din nga tayo. Pero hindi hindi si Hindi may kaaway kasi to si Bakla. Hindi totoo naman. Hoy, hindi ko lang kaaway, 'di ba? Kaaway natin dahil alam mo yun, nabastos tayo noon. Ay, pero balik tayo doon. Oo. But anyway, hindi siya relevant. Oo. Oo nga. Diba? Alam mo, kinaganda mo yan. Correct. Tuyot. May kapangalan kasi. Anyway. So yun na nga, sa napapangitan natin, Mare, ang daming issue nung concert, no? Dami lang anak na issue. Pero mamaya yung isang issue pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Correct, hindi ba? Kaya nga naman umantabay kayo dahil isang matikabong chika na naman ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihing radyo, sabihin mo!